ang pagkayanig ng gobyerno ni Marcos in just a matter of 20 hours standoff doon po sa EDSA na yan na ginawa ng Iglesia ni Cristo, at hindi pa ganon ka bigla ang nag-react at malawakan na sumuporta ang iba't ibang sektor ng lipunang mamamayang Pilipino, ay nayanig at nanginig na po ang administrasyon ni Marcos. Nagpapakita po ito na hindi basta-basta mapipigilan ng anumang puwersa na mayroon ng gobyerno kapag dumagsa ang libo-libo o daang-libo o milyon na tao upang ipanawagan ang paglayas na ni Marcos sa poder. Nakita po natin on the first day ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo, June 30, mga kababayan, ay nakita natin ang pagparalisa, biglaan, halos 90% at first by 6 a.m. northbound side ng EDSA hindi na po magagamit. And more than 500 vehicles, bus, van, kotse, lahat po ay nagparada na halos sa gitna ng northbound EDSA. Pag sinabing northbound EDSA mula Makati papuntang Cubao Monumento, yan po ang northbound. Ang southbound mula Cubao Monumento, mula Monumento, Cubao papuntang Makati, southbound po yan. So yung northbound side ng EDSA by 6 a.m. on June 30 ay umabot po sa 90% ang paralysis halos. And isang araw na hindi lumabas si Marcos sa Malacanang, nanginig at nag-obserba lang daw dahil hindi nila alam paano nangyari na nalusutan sila ng mahigit 10,000 tao at mahigit 500 mga sasakyan na umukupa sa EDSA. The Occupy EDSA started in the early morning of June 30, led by mainly groups and members associated sa ilalim po ng Iglesia ni Cristo. At nakita natin kung paano nagpanik ang AFP, ang PNP, MMDA, hindi nila alam anong gagawin. No? Sabi nga ng NCRPO director when he was interviewed, itong si General Abirin, who happens also to be a member of the Iglesia ni Cristo pala ito. Sabi niya, paano pa natin i-disperse yan? Masasaktan maraming tao. Hindi na kaya natin na biglaan itong dumami. So, babantayan na lang natin ang kalagayan na hindi po magkaroon ng kaguluhan. But right now, to disperse this kind of big crowd at may mga nakahambalang na mga sasakyan sa EDSA, it's impossible now, right now. Resigned. No? Hindi na niya kaya pa na ipatupad ang sinasabi nilang paghawan at mga pagpigil sa barikada na ginawa ng Iglesia ni Cristo noong June 30. Kaya naman po, hindi na malalaman ni Marcos anong gagawin niya. Kinansila ang lahat ng mga schedule na dapat ay dadaluhan niya ni Marcos. Sa loob ng isang araw na yon, mahigit 10 schedule ni Marcos ang hindi natuloy at muntik ng mapornada at hindi matutuloy ang kanyang travel o ang paglipad nila papunta sa Canada. So ipinapakita po dito mga kababayan na kapag nagkaisa ang mamamayan at kumilos ang taong bayan, even the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police cannot prevent yung ganyang uri ng pagkilos na pwede pong magresulta, at kung nagtuloy-tuloy po yon na hindi hinawa ng Iglesia ni Cristo ang kanilang Occupy EDSA a la Barricada sa gitna po ng EDSA northbound lane na nakaapekto sa 60% na daloy ng ekonomiya, ng pagkilos ng mamamayan at ng buhay ng buong mamamayan sa Metro Manila, ay pwede pong humantong yon talaga sa pagkakaroon ng people power. Yan, no? Warning yon kay Boying Rimulya, kina Matibag, kina Marcos Jr. May nagawa ba ang AFP at PNP kung hindi kusang inalis ng Iglesia ni Cristo ang kanilang barikada na umabot na po sa the next day? Kung hindi po yung kinuha, aabot na sa libu-libong mga sasakyan at papunta na po sa buong northbound ay ma-occupy na ng mga barikada at dumadami na ang mga tao, ang mamamayan na sumusuporta at nagdadagsa papunta po sa rally venue sa People Power Monument. It was a very tense situation on the part of Marcos. At nagpapakita po ito ng
signal that indeed ang pagkayanig ng gobyerno ni Marcos in just a matter of 20 hours standoff doon po sa EDSA na yan na ginawa ng Iglesia ni Cristo at hindi pa ganun ka bigla ang nag-react at malawakan na sumuporta ang iba't ibang sektor ng lipunang mamamayang Pilipino, ay nayanig at nanginig na po ang administrasyon ni Marcos. Nagpapakita po ito na hindi basta-basta mapipigilan ng anumang puwersa na mayroon ang gobyerno kapag dumagsa ang libo-libo o daang libo o milyon na tao upang ipanawagan ang paglayas na ni Marcos sa puder at sa kapangyarihan sa gitna po ng kanyang pagkakasangkot bilang mastermind as itinuturo ito ng maraming mga witnesses at mga testimonyang lumabas at mga ebidensya ng pagkakadugtong ng pangyayari na ang pinakamalaki at pinakamasama, pinakamalubha na pandarambong at pangungurakot sa kabangyaman ng pamahalaan at pundo ng mamamayan ay kay Marcos po nangyari. Marcos Jr. at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So because of that, naipakita kay Marcos ang pagkilos na yun ng Iglesia ni Cristo bagamat hindi umantong kaagad sa full-blown people power calling for Marcos to step down. It was more than enough as a warning upang ipakita sa mga abusado sa poder, hindi lamang kay Marcos kundi pati sa mga tauhan niya like itong si Boying Rimulya na napakaabusado sa paggamit ng poder sa ombudsman para paluhurin, lumpuin, latiguin at perwisyuhin ang mga political opposition na naninindigan laban sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Same as with Matibag sa NBI. Ganyan din pong asta niya. May nagawa ba si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya ng DILG at si Matibag ng NBI? Hindi nga alam ni Marcos paano niya uutusan ng AFP at PNP noong panahon na inoccupy bigla ng libo-libong mamamayan sa pangunguna ng kapatirang Iglesia ni Cristo ang buong kahabaan ng northbound ng EDSA. Siguro, sa isip-isip ni Marcos, kung hindi po ako nagkakamali, ito na. Ito ng hudyat ng simula ng talagang totoong babagsak na naman ang isang Marcos government. Subalit, on the next day, July 1, ay nagkaroon malamang ito ng pag-uusap top level pero backdoor. Pag sinabi pong top level backdoor, sa likod, hindi na yan inaamin. Hindi na dinidiscuss, hindi na pinag-uusapan in public. Yan pong ibig kong sabihin. Kasi pumayag po ang Iglesia ni Cristo na hawanin at i-pull out ang mahigit 500 mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA at itulak ang kanilang crowd assembly ng mga tao nila at ng mga iba pang dumadalo sa pagtitipon at pagkilos protesta papasok po sa White Plains side going towards Temple Drive away from the main highway of EDSA. As of 8 a.m. kahapon, nang makita ko po yon, nang pumunta ako, sabi ko, nagkaroon ito ng backdoor negotiations. Well, hanggang doon na lang tayo. Kasi kung hindi po inalis ng Iglesia ni Cristo kusang loob ang mahigit 500 mga sasakyan na nakabarikada na sa gitna ng EDSA, pwede pong humaba ito at humantong nga ito sa full-blown people power similar sa mga nangyari noong 1986 na napalayas po ang diktadura at gobyerno ng tatay ni Marcos Jr. kasama siya sa napalayas noong 1986 at napabagsak at napalayas din ang gobyerno ni Joseph Estrada noong 2001 on the same area, on the same place alos. Although ang kay Joseph Estrada, ang pinakamalaking rally ay doon po sa EDSA Shrine. Ito naman sa 86 People Power Monument na. Pero ang kahabaan na yan is only around mga 1 kilometer ang distance nila sa dalawang iconic cultural symbol of fighting and standing up for democracy against dictatorship and against corrupt government. Yung EDSA Shrine at saka EDSA People Power Monument, mga 1 kilometer lang pong distansya niyan sa kahabaan ng EDSA northbound side. So, lesson learned, number 1, na ang mga abusado at ang mga magnanakaw at mga kurakot may hangganan ang kanilang poder at pag-aabuso. At muntikan na itong
bigyan ng lubusang tuldok ang hangganan nila. Nayanig ng inig at nangatog ang tuhod, umurong ang bayag ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno. At kaya nagmaniobra na ito ay mapakalma muna. Pangalawa, nagpapakita po ito ng totoong lakas pala sa pagbabago at pagbubuo ng lipunan, pagsusulong ng reforma at mga pagbabago. Kahit hindi madugo ay pwedeng mangyari yan. Kahit hindi marahas, kahit hindi armadong revolusyon. Yan po ang ipinakita ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo.